Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo, kami pong lahat sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay bumabati sa lahat po ng mga tagapakinig ng mga salita ng Diyos ng kapayapaan. Tayo po ay muling pinasapit ng Diyos sa panibagong araw at oras na ito upang ipagpatuloy po natin ang pag-aaral ng kanyang mga banal na salita. Nasa pulpa noong una ay naliwanagan po natin tulad po ng sinasabi sa Isaiah 34:16. Sasaliksikin natin ang mga banal na kasulatan, isa man ay hindi magkukulang ni mangangailangan ng iba pang aklat na kanyang makakasama, sapagkat ang mga banal na kasulatan iniutos ng aking bibig at pinisan ng Espiritu ng Diyos. At maging ang ating Panginoong Hesukristo na ituro din po sa atin sa 5:39, kung may mga banal na kasulatan kayo, ang Panginoong Hesus ay nagsasabit, nagtuturo din naman na basahin natin ang mga kasulatan sa kanyang San Juan 5:39, sapagkat inaakala ninyo tayo nating mga tao na sa Biblia meron tayong buhay na walang hanggan, at kung paano tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, doon din po sa talata ng San Juan 5:39, sapagkat ang mga ito o ang Biblia ang siyang magpapatotoo sa inyo tungkol sa akin. Ang Biblia po ang siyang magpapaliwanag sa atin kung sino ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya naman, lagi naming inaanyayahan ang lahat na tayo po sama-samang mag-aral, magbasa, makinig. At sa pamamagitan po lamang ng pakikinig, manggagaling ang pananampalataya ng mga tao na ibig magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ang pakikinggan natin ay mga salita ng ating Diyos na lumalabas sa bibig ng Panginoong Hesukristo. At yaon nga pong mga salita niya na yon, ito nga ang kanyang ipinasulat una-una sa mga propeta sa matandang tipan, at sa katapusan ng mga kapanahunan sa bagong tipan sa pamamagitan ng mga apostol. At ang banal na kasulatan po, kung bakit ito po ay dapat nating babasahin, ito lamang po ang pagkukunan ng tao ng katwiran, ng kabanalan, ng katalinuhan upang tayong mga tao ay maging banal, mga sakdal, mga taong lubos na tinuruan para tayo po magkaroon ng kapayapaan. At sa kapayapaan, habang nabubuhay tayo sa pamamagitan ng pagsunod sa mga napapakinggan natin, magkakaroon tayo ng kagalakan sa buhay na ito, at ang mga salita ng Diyos tatagal hanggang doon sa buhay na walang hanggan. Pinatutunayan po ba ng mga apostol na talagang ang Biblia lang ang tangi nating dapat pag-aralan at wala ng ibang aklat? Ganito po, at basahin natin ang unang talata na babasahin ng inyong alipin. Sa kanyang 2 Timoteo, sa kanyang pangkat 3, Kapitulo 3 at versikulo 15 hanggang 17, ito po ang sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, nang si Timoteo, isang batang-batang wika nga ay tinuturuan niya sa pagka-ministro. At mula sa pagkasanggol, Timoteo, ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan, the Holy Bible, na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus.
ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos. Ang lahat ng bahagi nitong Biblia, alam natin, ang Biblia magmula Genesis sa Matandang Tipan hanggang Malakaya o Malakyas ay 39 mga kasulatan yan. Kaya nga, tinawag na Biblia, Biblion sa wikang Grego sapagkat Bible or Biblion means conglomerations of books. Ito'y maraming aklat na pinagsama-sama, kaya Biblia, samahan ng mga aklat. At sa bagong tipan naman, magmula po sa San Juan hanggang Apokalipsis, ay 27. At nang ito nga po'y pagsama-samahin, 66 na mga aklat, Biblia. At ito'y mga salita ng Diyos, ng wika nga ni Pablo, Timoteo, ang mga banal na kasulatan makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Tandaan po natin, ang Biblia magpapadunong sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Si Kristo Jesus po lamang ang dapat nating sampalatayanan. Kaya nga sa San Juan 5:39, basahin ninyo ang Biblia, inaakala ninyo may buhay na walang hanggan kayo riyan, at ito ang magpapatotoo sa inyo tungkol sa akin. Kaya, sa pamamagitan ng Biblia, makikilala natin ang ating Panginoong Hesukristo. At siya ang magliligtas sa atin. 16 hanggang 17, ituloy po natin ang 3 ng 2 Timoteo. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan di naman sa pagtuturo. Yan. Sa paaralan, dapat ito ituturo sa eskwela, sa ating mga anak. Huwag kayong magagalit sa akin, mga nakikinig, dahil nga po, sa lahat ng mga aklat na itinuturo sa mga paaralan, magmula pa pre-school hanggang college, universidad, wala po yatang gumagamit ng mga banal na kasulatan. At sa halip, ang ginagamit ng mga tao, yung mga aklat na ang nakasulat ay karunungan ng mga tao. Kaya marami na pong mga kabataan, marami ng tao, ayaw nang maniwala sa Diyos. At mas marami, naniniwala po ron sa theory of evolution ni Ginoong Darwin, ni Charles Darwin, na sumulat nga po na ang tao raw bunga lang ng dahilan. Ang dahilan kaya nagkaroon ng tao, yung bungguan ng malalaking planeta, yung kiskisan, yung friction, na dahil doon nagkaroon ng gases, nagkaroon ng molecule, yung molecule gumalaw, nagkaroon ng wika nga buhay, yung molecule na maliit lumaki, naging kite, naging isda, naging palaka, naging dalag, naging wika nga, naging bubuit, naging daga, yung daga naging mas malaking lumaking, naging wika nga mas malaki sa kanya, naging unggoy, yung unggoy naging gorilla, yung gorilla naging chongo, yung chongo naging gorilla, yung gorilla naging tao. Yan, mas maraming naniniwala ngayon diyan. Kaya nga napakarami po nakakalungkot na walang gumagamit ng banal na kasulatan. Dito po napakaliwanag ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos. Mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, na sa ikatututo na nasa katwiran. Bakit? Upang ang tao ng Diyos. Upang ang tao ng Diyos, mga tao tayo na nilalang tayo ng Diyos, ay maging sakdal, holy, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ibig po ng Diyos, Biblia lang ang ating wika nga babasahin. Ang Biblia ituturo natin sa mga lahat ng tao, unang-una sa mga kabataan. Unang-una na, charity begins at home, sa atin munang sangbahayan, sa mga anak natin, sa mga mahal natin sa buhay, para ang tao tinuruang lubos sa lahat ng gawang mabuti. Tinuruang lubos, ang ibig lang sabihin, so that a person shall be holy. Whole.
Kompleto, sakdal, walang labis, walang kulang. At doon nanggaling yung salitang holy, H-O-L-Y, sa Tagalog, banal. Para ang tao, maging banal. At kung banal nga po tayong mga tao, mananatili tayong banal hanggang ikalawang pagparito na sumusunod sa mga utos at mga palatuntunan ng Diyos, naging mabuting anak tayo, naging mabuting asawa tayo sa ating asawa at pamilya, naging mabuting mamamayan tayo. Ang mga tao na tinuruang lubos sa lahat ng gawang mabuti, kapag makatupad ng mga utos at mga palatuntunan ng Diyos na binabasa, pinakikinggan, itinuturo sa mga banal na kasulatan, ang wika ng ating Panginoong Hesukristo, ang magtitiis hanggang kamatayan sa lahat ng gawang kabanalan, magkakaroon po tayo ng ipinangangako niya na buhay na walang hanggan. Hindi naman po masama na tayo mag-aral, halimbawa, ng mga aklat na sinulat ng mga scientists. Ang lahat po ng karunungan ay galing sa Diyos. Kaya, hindi masama na tayo ituruan din naman ng mga bagay na, halimbawa, para sa agrikultura, para matuto tayong magtanim ng halaman, sa fisheries, sa pagpapaganda, sa pagtatayo ng bahay, karpinterya, arkitekturya, enhinyero. Wala pong masama. Ang lahat ng karunungan yan ay nanggagaling sa Diyos. Dadapwat una po sa lahat, dapat sana una nating ituturo sa bahay pa lang. Charity begins at home. Turuan na nating mga magulang ang ating mga anak ng pagbasa ng mga banal na kasulatan, mga at pakikinig at pagtupad sa mga itinuturo ng Diyos. Katulad po sa Efeso, sa 6:1 hanggang 2. Mga anak, igagalang ninyo ang inyong mga magulang. Ito ang unang utos na may pangako upang lumawig ang inyong buhay at mabuhay kayong malawig, mapayapa at masagana sa ibabaw ng sanlibutan. Wala pong nagtuturo ngayon yan sa kanilang mga magulang sa bawat sangbahayan. Kaya ang mga anak ngayon, matitigas ang ulo, matitigas ang mga puso, masuwayin sa mga magulang. Kaya ang maraming kabataan, maaga pa na napapasangkot na sa mga sari-saring wika nga, kalamidad ng buhay. Ngayon sa atin pong pagpapatuloy, atin pong balikan muna ang nakalipas nating aralin, yung pong aralin bilang ikalima. Na sa atin pong ikalimang aralin na yon ay natutuhan natin na tayo po pala ay mayroong tinatawag na mga aklat sa langit. Itinuro sa atin, meron pala na iniingatan ang Diyos sa kanyang kaharian na 2 uri ng aklat nating mga tayo na nabubuhay dito sa lupa. At yung 2 aklat na yan, ito ang magiging basihan ng Diyos sa ikalawang pagparito upang tayo po ay hatulan at patawan ng karampatang hatol ayon sa ating mga ginawa. Napakinggan natin ang unang aklat, ang wika sa Propeta Daniel, isang malakas na sigalbo ay narinig. Mga libo-libong mga tao, hindi mabilang ang nakatayo sa harapan ng luklukan ng Diyos. Ang tinukoy sa atin, yung ikalawang pagparito, second coming, yung Judgment Day. At buksan ang mga aklat at ang bawat tao hinatulan ayon sa kani-kanilang mga gawa na napasulat sa aklat ng kani-kanilang mga gawa. Ang bawat tao, naliwanagan natin, meron tayong aklat. Ako, lahat ng sinasabi ko sa inyo, lahat ng wika nga, ginagawa ko, tayong lahat. Ang pagmumura natin, ang araw, ang oras, kung saan. Isinusulat po yan sa aklat ng gawa nating mga tao. At nang maliwanagan natin, ang anghel ng Panginoon humahangga sa buong palibot ng lupa. May mga anghel po ang Diyos nakatalaga sa bawat isa sa atin. Kaya nga kasabihan na natin yan
na sa tao, merong dalawang anghel na laging kasama sa puso ng tao. Kapag ang tao halimbawa, nag-iisip ng masama, yung anghel nagbubulong sa kanya. Halimbawa, merong isang lalaki gustong magnakaw, merong titibok sa kanyang puso na wag, masama yan. Wag, masama, magagalit. Ang gobyerno magagalit. Baka ikaw makulong. Masama pumatay, wag kang magnakaw. Masama ang magnakaw. Wag kang makiapid sa hindi mo asawa. Wag mong burahin ang kapwa mo, masama yan. Yun anghel ng Panginoon. At sa kabilang dako, meron naman nga, yung wika nga, yung anghel ng kadiliman, yan naman ang tumutukso sa tao. Nasa lahat po yan ng dako, kung paanong nasa lahat ng dako ang mga anghel ng Diyos. Si Satanas po meron ding mga anghel, yan naman ang nandaraya, ang mandarayang diablo, ang ahas at ang Satanas. Na siya naman ang lumiling lang sa tao. Kung papaanong nilinlang at dinaya ng Diyos si Eva at si Adam, ganyan din tayo. Nililinlang tayong mga tao para wag tayong makagawa ng mabuti. At yung anghel na yon, na isinugo sa atin ng Diyos, kapag nadaig tayo ni Satanas, nagnakaw, nagmura, pumatay, nilait mo, minura mo ang iyong mga magulang, ang lahat ng mga sinabi, ginawa, sinalita, nakasulat po sa aklat ng ating mga gawa. Yun ang unang aklat na ipinakilala sa atin, na isinusulat yon sa harapan ng paningin ng Diyos, kaya ang mga anghel hindi pwedeng magsinungaling. Nakikita ng Diyos yon. Ang sabi ng mga tao, imposible naman yata, Mr. Gonzales, bilyon ang mga tao sa buong lupa. Paano maisusulat yan ng mga anghel ng Diyos? At paano, wika nga, totoo ba yun? Para ikang fiction, parang science fiction. Ang wika ng mga banal na kasulatan. Sa mga tao, ito'y hindi mangyayari ang wika ng Panginoong Jesucristo. Dadapat sa Diyos, walang bagay na imposible. Totoo ba yan? 32:27 ng Jeremias, narito, ako ang Panginoon ninyong Diyos. May anumang bagay ba na totoong mahirap sa akin? Hindi po mahirap yun. Siyang pinakamakapangyarihan sa lahat, magagawa niya lahat. At sa kabilang dako, pagkatapos na naunawaan natin, na merong aklat ng mga gawa ang bawat isang tao sa lupa habang sila'y nabubuhay, meron pang ikalawang aklat. At ang wika sa atin sa Apokalipsis at nangabuksan ang ibang mga aklat. At kung ang sino man ay hindi nangakasulat ang kanilang pangalan sa aklat na yon, sila ay hinatulan, itinapon sa dagat-dagatang apoy, sa nagniningas na apoy at asupre. Ito ang ikalawang kamatayan, ang impyerno. Meron pong aklat, ikalawang aklat na mabubuksan din naman. Aklat po ng mga pangalan. Yung pangalan ko, kung ako'y nagbanal, kung ako'y naging sakdal, kung sinunod ko ang mga aral, ang utos, ang palatuntunan na nakasulat sa mga banal na kasulatan, ang pangalan ko naroroon. At ang wika nga po ng mga banal na kasulatan, ito ang aklat ng Diyos. Ito ay tinatawag ding aklat ng Kordero, sapagkat ang Diyos at ang Kordero, siya rin ang Panginoon Diyos na nagkatawan tao, ang sumusulat ng aklat ng pangalan o aklat ng buhay, walang iba kung hindi ang Diyos mismo at hindi ang mga anghel. Kaya nga nang magkasala ang bansa ng Israel laban sa Diyos, nang ang Panginoon Diyos ibinigay kay Moses ang 2 tapyas na bato. At unang-unang utos nga, huwag kayong gagawa ng larawan, katulad ng nasa langit, sa lupa, sa ilalim ng tubig, huwag ninyo silang sasambahin, huwag ninyong paglilingkuran. Alalaon baga, yung mga litrato, yung mga kawangis,
ng mga tao, tulad ng mga birhen, tulad ng mga Santo Niño, tulad ng mga larawan ni Buddha, konsep ni Confucius, na sinasamba, binibihisan, ipinagpuprosesyon. Huwag ninyong gagawin! Sapagkat akong Panginoon ninyong Diyos ay lubos na mapanibughuin. Aking dinadalaw ang kasalanan ng mga magulang hanggang sa ika-4 na sali ng kanilang mga lahi. Habang daladala ni Moses yung 2 tapyas na bato na naroroon ang unang utos, mga magulang na mga nakikinig sa bundok ng Sinai, nakita, narinig ni Moses yung kanyang mga kapatid na mga Israelita nagkasala sa Diyos sapagkat gumawa sila ng tinatawag na bulong na larawan ng bulong baka, larawan ng ginto, kanilang dinyos at kanilang sinamba. Mga magulang at mga kapatid, sinumpa ng Diyos ang Israel. Datapwat ng dahil nga sa pagkakilala ni Moses na yun ay kanyang mga kapatid at nahabag sa kanilang naging mga kapalaran na isinumpa ng Diyos, nanalangin si Moses at nagsabi sa Diyos, Panginoong Ama, kung hindi mo patatawarin ang aking mga kapatid, ang iyong bayan, tanggalin mo ang pangalan ko sa aklat na isinulat mo. Ang ibig lang sabihin ni Moses, sanla na, ako na ang sumpain mo, yung aking mga kapatid na mga Israelita, yung sariling bayan, patawarin mo, alang-alang sa kanila, ibinibigay ko ang sarili ko. Alisin mo na sa aklat ng buhay ang pangalan ko, wag mo lang silang alisin ang kanilang pangalan. Datapwat sinabi ng Diyos, Moses, ang nagkasala sa akin, sila ang buburahin ko, ang aalisin ko ang pangalan sa aklat na isinusulat ko sa makatwid. Aklat ng buhay, aklat ng Diyos, aklat ng kordero, aklat ng mga pangalan ng mga anak ng Diyos na nagtatapat sa paglilingkod sa Kanya. Napakaganda po ng ating aral ng nakalipas na leksyon bilang ika-5. Merong 2 aklat sa langit. At kung bakit ito itinuro sa atin, para tayong mga tao na nabubuhay pa, lalo na nga sa huling araw na ito, matakot tayo. Matakot tayo na murahin natin, lapastanganin natin ang sino mang tao, lalo na nga ang ating mga magulang. Isusulat yan sa aklat ng ating mga gawa. At kung gayon ang paraan ng ating pamumuhay, masamang tao tayo, namumuhi tayo sa kapwa, nagnanakaw tayo, nanloloko tayo, kung tayo mga wika nga nagtatrabaho bilang mga ahente, mga negosyante, sa opisina, nandaraya tayo sa iba't ibang paraan, matakot tayo. Baka tayo hindi tapat sa ating mga asawa, baka tayo nambababae pa. Baka tayo'y naglulustay ng mga kinikita natin sa araw-araw na paghahanap buhay natin, itinatapon lang natin sa mga sugalan, sa mga kasino. Nakasulat yan. Lahat ng isipin ng tao, lahat ng gawin ng tao nakasulat. At kung puro kasamaan ang nakasulat, walang tsansa, walang pag-asa ang pangalan natin mapasama sa aklat ng buhay ng kordero. At kung hindi tayo mapasama sa aklat ng buhay, kung hindi isulat ng Diyos ang pangalan natin sa aklat ng buhay, wala tayong buhay na walang hanggan. Napakinggan natin ang hindi nakasulat, itinapon sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre. Ito ang impyerno, ang kamatayan, magpakai kailanman. Sumpa ng Diyos. Kaya nga sikapin natin na maingatan. Kaya itinuturo sa atin, mag-ingat tayo sa ating pagsasalita, sa ating kapwa. Mag-ingat tayo sa lahat ng ating gagawin, iisipin at hahakain. Sikapin nating tayo'y hindi napapalayo sa mga palatuntunan, mga utos at mga aral ng ating Panginoon Diyos. At sikapin natin na mapasulat ang ating mga pangalan sa aklat ng langit. Mga iginagalang na mga tagapakinig po namin. At itinuro din sa atin ang isang malaking bagay na
ikapagkakaroon natin ng pag-asa para tayo po ay mapasulat ang ating pangalan sa aklat ng langit. Sa 12:13 po ng Ecclesiastes, ito ang wakas ng lahat ng bagay. Matakot tayo sa Diyos. Sundin natin ang kanyang mga utos. Ito ang buong katungkulan ng mga tao. Sa gayong paraan, makatitiyak po tayo na tayo po, ang pangalan natin, mapapasama sa aklat ng mga pangalan na kinaroroonan ng mga banal. Ang pangalan ni Nunong Noah nakasulat doon. Ang pangalan ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Ang pangalan ni Moses. Ang pangalan ng lahat ng mga unang mga propeta na nagtapat hanggang kani-kanilang kamatayan. Ang pangalan ng mga apostol. Maliban kay Judas Iscariote, hindi po nakalagay si Judas doon. Mga tagapakinig namin, at sa huling araw na ito, kung ako, kayo, tayong lahat, magtatapat, magtitiis, hanggang ating kamatayan, nakatulad ng mga apostol sa huling araw na nakilala nating ilaw sa mga hintil, si Apostol Pablo, at ang mga kasama niya na nangamatay, pinugutan ng ulo, ipinako sa krus, alang-alang sa paglilingkod sa Diyos, sa ating Panginoon, makatitiyak tayong hindi mabubura ang pangalan natin kamukha ni Moses sa aklat na isinusulat ng ating Panginoon Diyos sa langit. Sa araw pong ito, ang isang paksa na pagpapatuloy po natin na ibig ng Diyos na maunawaan naman natin, tungkol po sa ika-6 na aralin. At ang ika-6 na aralin natin, tumutugon po sa ganitong suheto. Makinig po kayo. Kung bakit nilikha ng Diyos ang tao sa kalagayang mahina at ang ikapagtatamo ng lakas upang makatupad ang tao ng utos ng Diyos ayon sa mga itinuturo ng mga banal na kasulatan. Itong atin pong paksa, sana'y unawain ninyo, ang mga tao nilalang na mahina, kalagayang mahina. Mahina. Kapag sinabing mahina, ano ba pagkaunawa ninyo sa mahina? Mahina talaga, wala tayong magagawa. Hindi natin mapaglalabanan yung tinatawag na tukso. Hindi tayo makalalayo sa kasalanan. Madali tayong maloko, madali tayong maengganyo, madali tayong maanyaya sa mga kalikuan. Tao nilalang ng Diyos na mahina, kalagayang mahina. Ang ibig sabihin, hindi natin malalabanan ang mga kalaban o ang mga tukso sa buhay natin dito sa lupa, lalo na nga sa huling araw. Napakaraming tukso ngayon. At sa paksa natin ito, ituturo din naman kung paano tayo magtatamo ng lakas para po matupad natin ang mga utos ng Diyos na itinuturo ng mga banal na kasulatan. Kaya nga bilang pagpapasimula, buksan ninyo ang inyong mga Biblia. Ang unang tanong, ano ang kalagayan ng tao ayon sa Panginoong Hesukristo? Ano tayo? Anong kalagayan natin? San Juan 15:5. Sumabay kayo ng pagbasa sa akin. Sa inyong mga upuan. Ang wika ng Panginoong Hesus. Ang tanong natin, ano ang tunay na kalagayan ng tao? Tayong lahat ng mga tao. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nagsasalita ang Panginoong Hesukristo. Ang nananatili sa akin at ako'y sa Kanya, siya ang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo ay hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Ang tanong natin, ano ang kalagayan nating mga tao? Talaga bang tayong mga tao ay mahihina?
wala kayong magagawa. Sa makatwid tayong mga tao ay walang magagawa. Mga tagapakinig po namin. Bakit nga po? Bakit nga po gayon? Paano lubos na pinagtitibay ng Panginoong Hesus na nang lalangin niya ang mga tao, talagang mahihina. Buksan natin ang San Mateo 26:41. Kayo ay mangagpuyat at magsipanalangin. Ito po, upang huwag kayo na magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat, mahina ang laman. Wala tayong magagawa sapagkat mahina ang ating laman. Tayong mga tao, alam natin, may laman tayo. Itong galing sa alabok ng putik. At nang nalalaman natin na ituro sa atin ng lalangin ng ating mga magulang, nilalang tayo na kanyang kalarawan. Nalaman natin, natutuhan natin, bagaman kalarawan tayo ng Diyos, katiting lang ng kanyang larawan yung ibinigay sa atin. Binigyan lang tayo ng karunungan, binigyan lang tayo ng tinatawag na katarungan, binigyan lang tayo ng katutubong pag-ibig, binigyan lamang tayo ng tinatawag na katiting na kapangyarihan, kaya tayo ang Diyos ng lahat ng mga nilalang na mababa sa atin, mga hayop, mga isda, mga ibon, ang lahat ng bagay na ito para sa atin, may kapangyarihan tayo sa kanila. Pero, wala tayong kapangyarihan para mapaglabanan natin ang tukso. Na kung liliwanagin lang kung ang pag-uusapan, hindi natin maiingatan ang ating sarili upang wag tayong mapagtagumpayan ng mga lalang ng diablo, ng mga tukso ng sanglibutan. Ang wika ng Panginoon, mahina ang laman. Dahil dito sa kahinaan nga po natin na wala tayong magagawa, ano nga ang kinasadlakan nating mga tao? Sa Romanos 5:12, sa kahinaan natin, ano nangyari? 5:12, ganito po. Sa katotohanan yan Nung unang panahon pa ni Eva at ni Adam, bagaman sila ay nilalang ng Diyos, tandaan ninyo, makinig kayong mabuti, nung araw wala tayong kamatayan talaga sa halamanan ng Eden. Sa halamanan ng Eden, hindi tayo magkakasakit. Sa halamanan ng Eden, hindi tayo iiyak, hindi tayo luluha. Hindi na kailangan magbungkal ng lupa. Lahat nga ng bagay naroon Yun nga ang paraiso ng Diyos dito sa lupa, na kung nandoon tayo sa paraiso na yon at hindi tayo sumuway, hanggang ngayon siguro, kahit na sabihin mo, bilyon-bilyon tayong mga tao doon sa Eden, hindi tayo magkakaroon ng luha, ng hapis. Puro kaligayahan tayo. Kasama pa natin ang Panginoon. Ano nga po ang katotohanan? Na talagang maging si Eva at si Adam na nilalang na ng Diyos at inilagay pa sa paraiso ng Eden, pinatunayan na talagang mahina pa rin. 5:12, at hindi nakapagtagumpay kay Satanas. Kaya nga kung papaano, na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan, makinig kayo. Kaya nga kung paano nasa pamamagitan ng isang tao, ang tinutukoy po rito, ang ating mga magulang, una si Eva, pakatapos si Adam. Kung paanong sa pamamagitan ng isang tao nang mapatukso siya kay Satanas, pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. At sa ganito, ang kamatayan ay nararanasan ng lahat ng tao sapagkat ang lahat ng mga tao ay nangagkakasala. Past, present, and future tense. Noong araw ng kamatayan, na dapat pumasok ang kasalanan. Nagpapakilalang tama ang Panginoong Jesucristo, mahina ang laman. Nang lalangin si Eva at si Adam, binigyan ng laman na nanggaling sa alabok ng lupa. At yung laman na yon,
ng tuksuhin ni Satanas ng matandang ahas ng diablo na nagsabing kumain kayo ng bunga ng pagkakilala ng masama at ng mabuti. At kapag kayo'y kumain na, huwag kayong matakot. Hindi totoo ang sinasabi ng Diyos na kayo'y mamamatay. Kung hindi, kayo'y magiging parang mga Diyos na rin na nakakakilala ng masama at ng mabuti. Nilabag ang utos ng Diyos na huwag kayong kakain ng bunga ng pagkakilala ng masama't mabuti, ni huwag niyong hihipuin, huwag kayong lalapit, baka kayo ay mamatay. Talagang sana walang kamatayan tayo, pero kung lumapit, hinipo, tinikman, kinain, ibinigay pa kay Adam, naging dahilan upang palayasin ng Diyos ang ating mga magulang sa halamanan, sa paraiso ng Eden. Doon na nga po nag-umpisang magkaroon ng karamdaman ang mga tao, pinapasok na ng sari-saring problema, at para makakain ng tao ang wika ng Diyos kay Adam, sinuway mo ang aking utos, nakinig ka sa babae, sa tulo ng iyong pawis kakain ka ng tinapay. Kaya magmula noon hanggang ngayon, mga magulang, yan ang sinasabi sa atin sa Romanos 5:12, kung paanong pumasok ang tukso o ang kasalanan sa isang tao sa makatwid. Ang kasalanan ay pumasok sa sanglibutan, sa buong mundo, at ang kamatayan ay nararanasan ng lahat ng mga tao. Bakit? Sapagkat ang lahat ng mga tao ay nangagkakasala. Magmula noon hanggang ngayon, tayong mga tao, talagang, wika nga nakagagawa lagi ng mga kasalanan. Bakit? Sapagkat mahina ang tao, mahina ang laman. Wala tayong magagawa laban sa mga tukso ng mandarayang sanglibutan. Ayon nga po sa mga apostol, ano sinasabi at itinuturo ni Apostol Pablo tungkol sa tinatawag na kasalanan? Na siyang wika nga'y magpapatunay na walang taong magsasabing hindi siya nagkakasala o talagang siya wika nga malakas, mapaglalabanan niya ang mga lalang ng diablo. Tinan ninyo sinasabi ni Apostol Pablo 7:19 sa Romanos, sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa. Makinig kayo. Yung mabuti na ibig ko, ano ba ang mabubuti na ibig ni Pablo? Mga magulang at mga kapatid. Siyempre, lahat ng mabuti, lahat ng utos ng Diyos, gusto niyang gawin. Sapagkat ang mabuti na aking ibig, ibig ko, wag akong makapagmura. Ibig ko, wag akong, wika nga, makasakit ng kapwa. Ibig ko, puro salita na lang ng Diyos ang matupad ko sa aking buhay, ang lahat ng gawang kabanalan. Ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa. Ngunit ang masama na hindi ko ibig, siya kong ginagawa. Ayan. Si Pablo mismo, ilaw sa mga hintil, ay nangungumpisal sa atin na maging sila ng mga apostol, ordinaryong tao talaga, na mahihina. Maski tinawag na sila ng Diyos ng mukhaan, inihalal sila para maging mga apostol at maging mangangaral, talagang may kahinaan sila at nakagagawa pa rin ng mga labag sa kalooban ng Diyos. Bakit nga po baga? 7:18, anong dahilan? Sapagkat nalalaman ko na sa akin, Romanos din, 7:18, sapagkat nalalaman ko na sa akin, sa makatwid ay sa aking laman, sa laman ni Pablo, ay hindi tumitira ang anumang bagay na mabuti, sapagkat ang pagnanasa, ang pagnanais ay nasa akin. Natatandaan niyo yung sinabi ng Panginoong Jesucristo kanina sa San Mateo? Anong sabi ng Panginoon? Kayo'y magsipagpuyat, kayo'y magsipanalangin upang huwag kayong pasukin ng tukso. Sa katotohanan, ang Espiritu ay may ibig. Ano ba ibig sabihin ng Espiritu? Ang pagnanasa. Ayon kay Pablo, ang Espiritu ko ayaw kong magkasala. Ang Espiritu ko ayaw kong makapanakit ng tao. Ang Espiritu ko ayaw kong makapagsalita ng masama kanino man. Ang pagnanasa ay nasa akin. Sino man tao ang may gustong murahin ang kanyang kapwa? Sino bang tao ang ibig pumatay? Sino bang tao ang ibig magnakaw?
Sino bang tao ang ibig gumawa ng sari-saring katampalasanan? Wala! Ang lahat ng tao, siyempre, ang espiritu nila, ibig nilang huwag silang mapalayo sa tinatawag na katwiran. Dadapwat, ituloy natin ang pagbasa, 7:18 pa rin, Romanos. Dadapwat ang paggawa ng mabuti ay wala. Mga magulang at mga kapatid, bakit hindi magawa ng tao ang mabuti? Ang tanong natin, bakit hindi natin magawa ang mabuti? Bakit hindi natin mabago ang ating mga sarili? Ang ibig lang sabihin ng lalaking si Pablo. Bakit hindi ko maging ako, si Cirilo Gonzales, na inyong lingkod na nagsasalita sa inyo? Sinasabi ko sa inyo, hindi ko mababago ang aking sarili. At sinasabi ko sa inyo, hindi po ako banal. Hindi po ako matuwid. Hindi po ako sakdal. Kaya nga ako'y nag-aaral, kaya nga ako'y nagpupumilit. Baka sakaling matutuhan ko ang lihim para ako ay maging banal, maging sakdal, at ang aking pangalan ay mapasama sa aklat ng buhay na nasa langit at makapasok ako sa buhay na walang hanggan. Anong sinasabi ng Diyos tungkol sa ating mga tao kung bakit hindi natin mabago ang ating masasamang mga kalikasan? Jeremias 13:23, basahin natin. Makapagbabago baga ang Etiope ng kulay ng kanyang balat o ang leopardo ng kulay ng kanyang batik? Ito po tanong ng nagpapaliwanag ito. Makinig kayo. Maganda po ito. Jeremias 13:23. Ang Diyos ay nagtatanong sa pamamagitan ng tanong na may kapaliwanagan sa tao. Makapagbabago baga ang Etiope? Alam ba niyo Etiope, yung mga negro doon sa Africa? Makapagbabago baga ang mga itim ng kulay ng kanyang balat o ang leopardo, yung mga hayop na mababangis, o ang mga leopardo ng kulay ng kanyang batik? Anong paliwanag? Kung magkagayon, mga kagagawa naman kayo ng mabuti na mga bihasa na gumawa ng masama. Ito'y tanong na nagpapaliwanag. Ang ibig lang sabihin, mga magulang at mga kapatid, mababago ko ba ang kulay ko? Ako Pilipino, kulay brown. Mababago ko ba? Magagawa ko bang maputi? Magagawa ko bang magbago ang aking sariling anyo? Mababago ba ng mga leopardo, maging ng mga ibon sa himpapawid, maging ng lahat ng mga hayop, ang kulay ng kanilang mga pakpak ng kanilang mga batik? Kung mababago ng mga itim ng mga negro ang kulay ng kanilang balat, kung makapagbabago ang mga hayop ng kulay ng kanilang mga batik, ipinaliliwanag mismo ng Diyos, magagawa rin naman ninyo ng mga tao na ba makapagbago? Ang ibig lang sabihin, kung magagawa ng mga itim na tao at mga hayop mabaguhin ang kulay ng kanilang balat, kayo rin namang mga tao, magagawa rin naman ninyo na makapagbago ng masama ninyong mga tinatawag na mga pagkatao o mga pag-uugali. Yan totoo po Mababago ba ng mga itim ang kulay ng kanilang balat? Ng leopardo, ng mga leon, ng mga ibon, ang kulay ng kanilang bahay? Hindi po. Hindi rin natin mababago ang ating mga sarili. Ngayon, may mga pilosopo na nakikinig. Hindi ba kapatid na Cirilo? Yung mga artista natin sa Pilipinas, na matuklasan nang unang gumawa ng mga Pilipino, maiitim Ngayon, para kang mga kutis porcelana. Dahil kay Vicky Bello, sa makatwid. Makapagbabago ang mga Pilipino. Tanong, sabihin mo na, pati si Gloria Arroyo, nagmukhang puti na, pati balat niya. Yung mga politiko natin, naging puro artista na, mukhang artista na lahat. Nabago ba ng Pilipinas ang korupsyon? Nabago ba ng mga senador, ng mga presidente ng Pilipinas at ng mga nasa gobyerno ang kanilang pangungurakot? Ay nako, ayoko na magsalita. Baka sabihin ninyo ako'y naninira. Kayo na makapagpapatunay. Iba po yung ginagawa ni Vicky Bello, yun chemical yun At sa maniwala kay Chende, darating ang araw, yan may karma yan. Yung mga isinasaksak ninyong mga silikon na yan, baka tubuan kayo ng kung ano-anong sakit sa laman, sa buto, sa balat, cancer.
At yung mga kinakaskas ninyong mga chemical sa balat ninyo, darating ang araw, huwag kayong magagalit kay kapatid na si Rilo. Mga magulang, yan ay laban na sa kalooban ng Diyos. Baka matunaw ang balat ninyo, ano ninyo puro chemical yan, puro gawa ng tao yan. At hindi yan ang tinatawag na karunungan ng Diyos. So, maniwala kayo sa hindi po. Talagang kung binigay sa iyo ng Diyos, manatili ka, wag kang, at sa maniwala kayo sa hindi, ang mga gumagawa ng mga ganyan, hindi na po siya yun. Yun kapaimbabawan na yun. Bakit mo ililihim na nang ikaw ay ipanganak talagang pango ang ilong mo, ikaw ay Pilipino, ang balat mo ay sunog sa araw, bakit? Masama bang maging isang wika nga nilalang ng Diyos? At ano man ang kapangitan ko, magagalak akong sabihin sa lahat, kalarawan ako ng Diyos. Bakit ko ikakahiya? Mga tagapakinig po namin. Ngayon, balikan natin ang ating pag-aaral. Pinatunayan ng Panginoong Hesus, wala tayong magagawa. Pinatunayan ni Apostol Pablo, ang gusto niya, ang kabanalang gagawin, hindi niya magawa. At ang ayaw niyang gawin, yun ang kanyang nagagawa. Pinatunayan sa atin ng mga propeta na tulad ni Jeremias, hindi natin mababago ang ating tinatawag na sariling pagkatao. Ang ating sariling pagiging masasama, mahihina. Ang tanong natin, kapatid na si Rilo, bakit nga ba nilalang tayo ng Diyos na mahina? Bakit hindi pa tayo nilalang? Na talagang wika nga, binigyan na sana niya tayo ng tunay na larawan niya, ginawa na tayong pinakamakapangyarihan sa lahat. Yan. Bakit ba hindi tayo ginawa na talagang Diyos na, Diyos? Walang kamatayan, makapangyarihan. Magagawa ang lahat ng bagay. Hindi ba kayang gawin ng Diyos? Na tayong mga tao ay gawin niyang Diyos? Ito po ang kapaliwanagan. Makinig kayong mabuti. Ang tanong, bakit itinakda ng Diyos ang tao na maging mahina? Ang ikalawang tanong, hindi ba kayang gumawa ng Diyos ng sakdal? Basahin natin, buksan ninyo ang aklat ng propeta Ezekiel sa 28:15. Ito po, gumawa ba ang Diyos ng nilalang na sakdal? Makinig kayo, ang ganda ng pag-aaral natin. Ezekiel 28:15. Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin. Kaya po ng Diyos na gumawa ng sakdal, makapangyarihan. Kaya pong gumawa ng Diyos ng talagang sabihin na nating siyang-siya, makapangyarihan. Hindi nga lang makapangyarihan sa lahat, sapagkat pagka gumawa ang Diyos ng kamukang-kamukha niya na makapangyarihan sa lahat, dadami ang Diyos ang Diyos po, iisa. Sa madalit sabi, ang Diyos ay lumalang ng isang sakdal. Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin. Ayan, Ezekiel 28:15. Ano-ano po ang mga kasakdalan? Ano-ano mga kasakdalan na ibinigay ng Diyos dito sa nilalang na ito? Basahin po natin. Ganito ang sabi ng Diyos sa kanyang 28:12. Ganito ang sabi ng Panginoon Diyos. Iyong tinatatakan ang kabuuan na puno ng karunungan. Ikaw tinatakan mo ang kabuuan. Ibig sabihin, nasa iyo ang whole, ang kabuuan, holiness. At ikaw ay puno, ikaw ang chip ng karunungan, ng wisdom, puno ng karunungan. At sakdal sa kagandahan, walang gaganda rito. Ano pa? Ikaw ay nasa Eden. Ayan, nasa Eden din po, kung saan nilagay si Eva at si Adam. Ikaw ay nasa Eden, na halamanan ng Diyos. Lahat na mahalagang bato, ay iyong kasuutan. Nako, ang damit niya. Nako, mamahalin. Parang nakikinikinita ko yung damit ng mga
tao nung araw, kamukha ng mga damit ni Imelda Marcos, ni Princess Diane, ni Queen Elizabeth, na pupuluputan ng mga batong mamahalin. Lahat na mahalagang bato ay iyong kasuutan. Ang sadio, ang topasyo, ang diamante, ang berilo, ang onyx, ang haspe, ang sapiro, ang esmeralda at ang mga karbungko. Ano pa? At ang ginto. Ang pagkayari ng iyong pandereta at ng iyong mga plauta ay napasa iyo. Sa kaarawan na ikaw ay lalangin, ay nangahanda. Ayan. Isipin niyo, ginto, mamahaling mga bato, ibinigay sa kanya sa kaarawan nang siya ay lalangin, sakdal. Puno pa ng karunungan, puno ng karunungan. At ito'y walang kamatayan ito. Makapangyarihan. Sino ba ito? Ikaw ang pinahiran kerubim na tumatakip sa makatwid. Sino itong nilalang na ito na sakdal? Ito po ang nilalang na ang pangalan niya ay cherubim. Ito po yung cherub, yung kerubim. At kapag binabanggit ang cherubim, ito po ang anghel na pinakamataas sa lahat ng mga anghel. Ito'y arkanghel, kerubim. At kung babasahin ninyo, ito'y talagang mababa lamang ng kaunti sa Diyos. Ito si kerubim. Tumatakip ka sa lahat. At itinatag kita na ano pat ikaw, saan inilagay ng Diyos, ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. At ikaw ay nagpapanhik manaog sa gitna ng mga batong mahahalaga. Ayan. Ano nga po naman ang nangyari ng lalangin ng Diyos ang isang cherubim na mababa lamang ng kaunti sa kanya. Lahat ng bagay, nasa kanya na. Lahat ng mahalagang bato, nasa kanya na. Siya ng pinakamaganda sa lahat ng nilalang. Siya ang pinakamarunong sa lahat ng nilalang ng Diyos. Ano ang ibinunga? Ezekiel 28:17. Ganito po, ito po ang ibinunga. Ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Iyong ipinahamak ang iyong karunungan dahil sa iyong kaninglingan. Kaya't aking inihagis ka sa lupa. Inilagay kita sa harap ng mga hari upang kanilang masdan ka. At sa pamamagitan ng karamihan ng iyong mga kasamaan, sa kalikuan ng iyong pangangalakal, iyong nilapastangan ang iyong mga santuaryo. Ayan. Ano po ang ibinunga kay kerubim? Mga iginagalang na mga magulang at mga kapatid. Kinasumpungan po ito ng tinatawag na kalikuan ng pagmamataas. Kaya nga sa Ezekiel 28:15, ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo. Sa karunungan po, sa kagandahan, sa kayamanan, naging mapagmataas naman, naging mapagmalaki naman. Paano pinatunayan ng Diyos? At ano ang kasamaan, kalikuan na ginawa nitong si kerubim? Na kung hindi ito nagkamali, hanggang ngayon po, sa huling araw na ito, second only to God. Ano nga, ang kanyang pinakamasama na ginawa. Basahin natin, Isaiah 14:12. Ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga? Ito'y tinatawag din na tala sa umaga. Lights of the morning. Anak ng umaga. Anak pa ng umaga. Isipin ninyong katangian yan. Sa lahat ng nilalang, wala pong nilalang na tinatawag na anak ng umaga. Paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Alam po ninyo, si kerubim naghangad at nagnasa na dahil sa kanyang kakinangan, dahil sa kanyang kagandahan,
dahil sa kanyang karunungan, dahil sa kanyang kapangyarihan, nang makita niya na meron pang mas mataas kaysa kanya, sa pag-ibig niya sa kanyang sarili, gumawa siya ng tinatawag na kudeta, revolusyon sa langit. Ito po yung tinatawag na Armageddon sa langit. Ito pong si Kerubim, siya ang pinaka-general ng mga anghel na mga nilalangpa ng Diyos para wika nga, ito nga yung mga anghel na isinusugo sa bawat tao na tagasulat. At itong si Kerubim, ang hepe nila, sinabi nitong si Kerubim, mga magulang na magli-leader siya at sumama kayo sa kanya, sa akin, ibabaksak natin ang Diyos at ako ay magiging Diyos. Wala na yung talagang tunay na Diyos. Ibig ni Kerubim, siya na ang maging Diyos. Totoo ba yan? Basahin natin. 14:12 ng Isayas. Ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga, anak ng umaga? Paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. Sapagkat sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit. Aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. At ako'y uupo sa bundok. Ako'y uupo sa bundok ng kapisanan, sa trono ng Diyos. Sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan, ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap. Ako'y magiging gaya ng Diyos. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Yo! Nang makita ni Kerubim, isang bagay na lang ang kulang sa kanya. Ang korona ng tunay na Diyos, ang korona ng Diyos na nasa kaitaas-taasang bahagi ng kahilagaan ng langit at ng mga alapaap. Mga magulang at mga kapatid, hinangad niya. Kinuha niya ang kanyang mga anghel na nasasakupan niya at sila'y nagrevolusyon sa langit. Yan ang Armageddon sa langit at hindi ko nababasahin, hindi po sila nagtagumpay. Kaya naman, sila po ay ipinukol sa lupa, sila po ay ginawang mga masasamang espiritu. Ang cherubim na ito ang matandang ahas, ang diablo, ang satanas, ang dumaya kay Eva at kay Adam. Ito ang dahilan kung bakit tayo naghihirap sa huling araw at ang kanyang mga kasamang mga angeles. Ito ngayon ang mga demonyo. Dei, Diyos, munyo, mundo, Diyos ng sanglibutan. Ito ngayon ang sari-saring mga kasalanan na dumadaya sa atin na mga tao para tayo ay huwag mapasama sa mga anak ng Diyos na ililigtas sa ikalawang pagparito. Kaya nga ngayon, ang tanong natin ay ito, lalalang pa ba ang Diyos ng isang katulad ni Kerubim o ng isang tao na mababa lang ng konti sa kanya? Lalalang pa ba ang Diyos ng kamukha ni Kerubim na sakdal ng yaman, sakdal ng dunong, walang kamatayan? Hindi na po. Kaya nga ayaw na ng Diyos na lumalang ng tinatawag na kamukha nitong, kung tayo ngang mga tao tayo ngang mga tao na mahina na nga, pero ang dami pa ring mga tao na I am the best, I am the greatest. Hindi ba? Mapagmahal sa sarili. Ako ang pinakamarunong. Makinig kayo sa akin. Ako ang... hindi ba meron pang relihiyon na nagsasabi ang kanilang mga leader halimbawa, yung alam nating iglesyang kinagisnan. Huwag kayo magagalit sa akin, Ito'y may kinalaman sa mga relihiyon talaga Sino bang relihiyon ang nagsasabi na sila ay kahalili ng Diyos sa lupa? Sinong relihiyon ang kanilang pinaka-leader? Sa korona nila may nakalagay na Vicarius Filii Dei, kahalili ng Diyos sa lupa. Okay, magagalit sa akin. Simbahang kinagisnan. Yung Papa sa Roma. Hindi ba sinasabi nila sila'y kahalili ng Diyos sa lupa? Vicarius Filii Dei. Kaya dito lang nakikita na ninyo yung mga leader ng relihiyon na kinaaniban ninyo, pag-aralan ninyo. Baka yung leader ng relihiyon natin, yung obispo natin, magsasabing, kung kayo hiwalay sa akin, hiwalay kayo sa Diyos, ititiwalag ko kayo. Sino yan? Si Kerubim yan.
espiritu ni cherubim nang itapon sa lupa, pumasok sa mga leader ng mga reliyon. Kaya nga sinasabi ni Apostol Pablo, hindi katakataka, si Satanas man nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan, at hindi katakataka maging ang kanyang mga ministro naman, yung mga demonyo na kasama niya, nagpapakunwaring ministro ng katotohanan. Darating tayo sa mga aralin na iyan. Datapot ngayon ang kinukuha natin, ang pinag-aaralan natin, yung masamang espiritu na yon, yun ay nilalang ng Diyos na walang kapintasan, pinakamarunong, pinakamaganda, pinakamayaman, walang kamatayan. Kayang gumawa ng Diyos ng taong sakdal. Pero ayaw na ng Diyos. Isipin mo, biruin mo, lumalang nga ng sakdal, si cherubim, baka tapos pati siya gustong tadyakan. At yan din ang espiritu na nasa puso't isipan ng mga general, ng mga militar, ng mga kapitan, ng lahat ng mga wika nga, mga pinuno sa balat ng lupa, yung I am the best, I am the greatest. Inihalal na ng bayan para maging leader sa barangay. Hindi, gusto ko maging konsyal. Ginawa ng konsyal. Hindi, gusto kong maging mayor. Ginawa ng mayor eh. Hindi, gusto kong maging congressman, senador. Ibig ko maging presidente. Espiritu. Mga magulang at mga kapatid ni Satanas na walang kasiyahan, walang wika nga walang kagalakan sa kung ano ang ipibinigay na sa kanila ng Diyos. Laging naghahangad pa rin. Kamukha, nakita ninyo ang simbahang kinagisnan? Sinabi ng Panginoong Jesucristo, huwag kayong magpatawag ng Ama, iisa ang Ama. Ano ang ginawa nila? Papa. O hindi ba Ama yon? Sinabi ng Panginoong Jesucristo, huwag kayong magpatawag ng Panginoon, iisa ang Panginoon, ang Kristo nga. Ano ang ginawa nila? Monsenyor. Ano ibig sabihin ng Monsenyor? Mon akin, Senyor, Panginoon. Bukod sa Papa, may Monsenyor, mayroon pang Kardinal. At mayroon pang mga pare. Lahat yan puro kataasan yan. Ano yan? Espiritu ni cherubim. Ngayon, ang tanong po natin, kapatid na si Rilo, ang liwanag po ng napakinggan natin. Ang tanong po natin kung tayong mga tao pala mahihina. Papaano po yung mga apostol, yung mga unang mga banal, yung unang mga propeta, paano sila naging tapat at paano ang kanilang mga pangalan ay napasulat sa aklat ng langit, nakakatiyak ng buhay na walang hanggan. Paano sila naging paano naging mapagtagumpay laban sa mga wika nga galamay ng kasamaan o ng masamang espiritu na ngayon ay nasa lupa sa pamamahala ni Satanas na dating cherubim na sakdal na nilalang ng Diyos at ng kanyang mga kasamang mga anghelitos na mga ginawang mga demonyo. Paano naging mapagtagumpay ang mga unang mga banal ng Diyos? Pakinggan natin ang itinuturo ni Apostol Pablo sa Filipos 4:13. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Napakaliwanag po. Ang wika ni Pablo, lahat ng bagay ay aking magagawa. Bakit? May nagpapalakas sa akin. Dahil doon sa nagpapalakas sa akin. Mahina ang laman. Hindi ko magawa yung mabuti na gusto kong gawin. Hindi ko matupad ang mga utos ng Diyos. Yung mga ayaw kong gawin, siya kong nagagawa. Dadapot, nagpapasalamat ako. Mayroong nagpapalakas sa akin at dahil sa kanya, nagagawa ko ang lahat ng mga bagay. Alin ang mga bagay na tinutukoy? Ang lahat ng kabanalan. Ang lahat ng utos ng Diyos. Dahil sa kanya na nagpapalakas sa akin. Sino ba yon? Unang Timoteo 1:12, buksan niyo ang Biblia ninyo. Nagpapasalamat ako sa kanya na nagpapalakas sa akin. Sino ito? Kay Kristo Jesus na Panginoon natin.
sapagkat ako'y inari niyang tapat, na ako'y inilagay sa paglilingkod sa Kanya. Ang Panginoong Hesukristo po, sa maniwala kahit sa hindi, sa tanggapin ninyo at sa hindi, ang Panginoong Hesukristo ang magpapalakas sa ating mga tao para matupad natin ang mga palatuntunan ng Diyos. Huwag kayong magagalit, mga magulang at mga kapatid. Alam ko, marami sa inyong nakikinig, sumasamba sa mga larawan, humihingi ng tulong kay Virgen Maria, kay Lorenzo Ruiz, kung sino-sinong mga tao, larawan ng tao. Huwag kayong magagalit. Ito po, ang Biblia, hindi magsisinungaling. Si Kristo lang ang magpapalakas sa atin para mapaglabanan natin ang lahat ng tukso. Ano pa ang sinasabi ni Apostol Pablo? Romano 8:31. Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Nagpapasalamat ako sa Kanya. Sino? Sa ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Nagpapalakas sa akin, nagagawa ko ang mabubuti na ibig ng Diyos na gawin ko. Bakit? Niya ipinahintulot na tayo ay makaganap ng mabuti. Ang Diyos ay kakampi natin. Mga magulang, kapag tinulungan ka ng Panginoong Hesukristo, kapag ikaw ay lumapit sa Kanya, kapag ikaw kinilala mo siya, na tanging sandigan at salalayan ng iyong kaluluwa, ang Diyos ay kakampi natin. At dahil dito, 8:37 ng Romanos din, sa lahat ng mga bagay na ito tayo higit pa sa mga mapagtagumpay. Mga magulang at mga kapatid, kapag ang Panginoong Hesukristo kakampi natin ang Diyos, sobra-sobra pa sa mga mapagtagumpay ang turing niya sa atin. Sino ang kalaban natin? Kung ang Diyos ay nasa atin, sino ang lalaban sa atin? At ang wika pa nga ng mga banal na kasulatan, wala pong makapaghihiwalay kapag ang Diyos ay kung si Kristo ang kakampi natin, walang makapaghihiwalay sa atin. Totoo ba yan? 8:38 ng Romanos. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, o kahit na ang gobyerno, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang, kahit na sino mang mga tao, hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Napakaganda. Kaya po sa ating pag-aaral, ika-6, ibig ng Diyos burahin sa ating puso at isipan yung mga maling aralin na itinuro sa atin ng ating mga magulang, ng ating mga ninuno, yung mga salit-saling sabi sa Titos 1:14, na huwag makinig sa mga aral ng mga Hudyo at sa utos ng mga tao na sinsay sa katotohanan. Sinsay po sa katotohanan yung mga salit-saling sabi ng mga tao. Mga magulang, wag! Sino lamang ang dapat nating mapapakinggan at sasampalatayanan? Ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating Panginoong Hesukristo mismo yung nagsasabi, ako ang buhay, ako ang daan, ako ang ilaw, ako ang pintuan. Sino man hindi makakarating sa langit kung hindi sa pamamagitan niya. Bakit naman ngayon, sa kahinaan ng tao, tatawag kay Virgen Maria, tatawag kung kani-kaninong mga santo't santa. Bakit hindi kayo dumiretso sa Diyos, sa ating Panginoong Hesukristo? At kung pakikinggan natin ang kanyang mga utos, ang wika ng Panginoon, sa kanyang 15:3 ng San Juan, kayo ay malilinis na sa mga salita na sa inyo ay aking sinasalita. Itong sinasalita ni kapatid na Cirilo, salita ng Panginoong Hesukristo ito. Ang tanong po natin bilang huling katanungan, paano ba kapatid na Cirilo magtatamo tayo sa huling araw
ng tulong ng Diyos o ng ating Panginoong Hesukristo. Pagkatapos na itinuro sa atin ng mga apostol na kamukha ni Pablo, na ang talagang dapat na hanapin natin ang magpapalakas, tutulong sa atin para makagawa ng kalooban ng Diyos, ang Panginoong Hesukristo. Paano nga tayo papasok? Nasaan ba ang Panginoon? Paano tayo lalapit sa ating Panginoong Hesukristo? Eto, ang mga palatuntunan muna. Santiago 4:7. Apostol Santiago 4:7. Anong una muna natin gawin? Pasakop nga kayo sa Diyos. Putol. Pasakop. Pag sinabing pasakop, surrender. Pag sinabing surrender, ibibigay mo yung sarili mo. Kanino? Sa Diyos. Sino ba ang Diyos? 32:27 ng Jeremias, narito, ako ang Panginoon ninyong Diyos, ang Diyos ng lahat ng mga tao, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. May anumang bagay ba na totoong mahirap sa akin? Mga magulang at mga kapatid, ano nga ang ginawa ng Diyos? Uno-uno ng San Juan, ng pasimula ay ang berbo, salita. Ang berbo ay sumasa Diyos, yung salita nasa Diyos. Ang berbo ay Diyos, yung salita na nasa Diyos ay Diyos. Makinig kayo. Ano nga ang ginawa ng Diyos? 1:14 ng San Juan din. Nagkatawang tao ang berbo, nagkatawang tao ang Diyos. Nakita namin ang kanyang kaluwalhatian na gaya ng bugtong ng anak o bugtong na anak ng Diyos. Nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng bugtong ng Ama, gaya ng anak ng Diyos. Sino ba nagkatawang tao? Ang Panginoong Hesukristo. Paano pinatunayan sa atin na siya nga yung salita, siya nga yung Diyos na nagkatawang tao, na kailangan sa Kanya tayo magpapasakop? Meron bang tao na kamukha ni kapatid na Cirilo? Halimbawa ako, pwede ko bang sabihin, oy mga kaibigan naming nakikinig, ako po ay nagkatawang tao? Sasabihin ninyo kay kapatid na Cirilo, kapatid na Cirilo, sira ulo mo, loko-loko ka, wag mo na kaming padala ng CD-ROM. Bakit po naman? Tao ka na, magkakatawan tao ka ba? Hindi ako pwedeng magkatawan tao pa. Tao na ako, anak ako ni Cirilo Gonzales Sr., anak ako ni Amada Ramos Gonzales na aking ina. Ipinanganak ako sa Tondo noong 1943. Ako'y tao, kamukha ninyo, ordinaryo. Sino nga ang nagkatawan tao? Di ang Diyos. Bakit tinawag na nagkatawan tao? Hindi siya tao. Makinig kayong mabuti. Kaya dito, buburahin ninyo sa mga isipan ninyo yung mga itinuro sa atin ng iba-ibang mga reliyon na si Kristo raw ay taon-tao lang, pero yung obispo nila, sugong anghel daw sa huling araw. May mga sinungaling niya. Yan ang mga bulaang apostol, mga bulaang reliyon. Ililigaw nila ang inyong kaluluwa para pati kayo maisama nila sa impyerno. Mag-ingat kayo, ang wika ng Panginoong Hesukristo. Sa makatwid, napakaliwanag. Nakita namin ang kanyang kaluwalhatian na gaya ng bugtong ng Ama. Nakita namin ang kanyang kaluwalhatian na gaya ng anak ng Diyos. Bakit nga po gaya ng anak ng Diyos? Sa Hebreo 3:6. Si Kristo gaya ng anak. Katulad lang ng anak ng magkatawan tao, lumagay sa kalagayan na isang anak ng Diyos. Mga magulang at mga kapatid. Si Kristo gaya ng anak ay Pangulo, presidente ng bahay niya. May bahay ang Panginoong Hesukristo at ang bahay niya ay tayo na mga tao, bahay ng Diyos. Gaya lang ng anak. Kaya nga, hinubad ng Panginoong Hesus ang kanyang pagiging Diyos. Unang, basahin natin ang Pilipos 2:5-10. Magkaroon tayo sa atin ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Na si Kristo, siya, bagaman nasa kalagayang Diyos. Ayan na, makinig kayo. Hindi niya inaring isang bagay na nararapat ang pagkapantay niya sa Diyos. Tandaan ninyo, isa lang ang Diyos. Ang Diyos walang kapantay.
Ang Diyos walang iisa ang Diyos. Hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Isa lang ang Diyos eh. Oh, siya rin yung Diyos eh. Anong ginawa niya sa pagka-Diyos niya? Hinubad, makinig kayo, hinubad niya ito. Alin ang hinubad? Yung pagka-Diyos ni Kristo, hinubad niya ito. Bakit hinubad? Nag-anyong alipin. Nagkatawan tao nga eh. Alipin. Tayong mga tao, nilalang lang ng Diyos. Alipin lang tayo. Ginaya tayo ng Diyos. Para ano? Mga magulang. Nag-anyong alipin. Naging masunurin. Oo. Hanggang doon sa kanyang kamatayan sa krus. Kaya po tinatawag na gaya ng anak. Kaya naman siya sa kanyang katwiran, sa kanyang kabanalan, sa kanyang paghahandog ng kanyang sariling dugo at buhay sa katawang kanyang ginamit ng magkatawan tao, binigyan siya ng pangalang lalo sa lahat, upang sa pangalan ni Jesus, iluluhod ng lahat ng mga nasa langit. Kung may iba pang Diyos sa langit, luluhod kay Kristo, hindi po pwedeng mangyari yun. Iisa lang ang Diyos. Upang sa pangalan ni Jesus, iluluhod ang lahat ng tuhod ng nasa langit, ng nasa lupa, at ng nasa ilalim ng tubig. Kung may mga tiyanak sa ilalim ng lupa, at may mga nilalang na may tuhod sa ilalim ng tubig, kung may mga syokoy, may mga sirena, may tuhod, iluluhod nila. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit? 10:30 ng San Juan, ako at ang Ama ay iisa. Sa makatwid, pasakop kayo sa Panginoong Jesucristo. Santiago 4:7. At kung tayo'y magpapasakop na sa Diyos na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo, magsisisalangsang kayo sa diablo at ang diablo ay tataka sa inyo. Kaya nga ang wika ng lalaking si Santiago, magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Mangaglinis kayo ng inyong mga kamay. Kayong mga makasalanan, dalisayin ninyo ang inyong mga puso. Kayong mga may dalawang akala, mga magulang, at siya'y magbibigay ng lalong biyaya sa inyo. Kaya nga't sinasabi ng mga kasulatan, Santiago pa man din, 4:6, ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo, dadapwat nagbibigay ng tulong o ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Yan ang unang paraan. Magpakumbaba tayo sa Diyos, sumurrender tayo sa Kanya. Kanino? Sa tunay na Diyos. Sino? Ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi sa mga papa sa Roma. Hindi sa mga pastor, mga obispong nagsasabing sugong anghel sila ng Diyos. Mag-ingat kayo. Kayo maniniwala sa... At saka ibig kong malaman ninyo, huwag kayong mangungumpisal sa mga tao. Naku, masamang-masama po yan. Diretso tayo sa Diyos. Bakit mo sasabihin ang sekreto mo sa kapwa mo tao? At alam niyo, kung kayo magbabasa ng No Limitang El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal, gayon din ang sulat niya sa mga kadalagahang taga-Malolos, ang isang ikinabaksak ng mga Pilipino, dahil yung mga babaeng Pilipina, kaya nga sumulat si Jose Rizal sa mga Pilipinang taga-Malolos lahat na lang ng sekreto ng katipunan binubulgar ng mga babae natin Okay, magagalit sa akin, totoo yan. Kaya walang nagtagumpay na mga bayani ng lahat. Nagbuwis ng kanilang mga sariling buhay. Dahil po sa tinatawag na mga itinuro sa atin ng simbahang kinagisnan na nagdala sa atin ng Biblia na hindi naintindihan ng ating mga ninuno, ng ating mga raha, ng ating mga sultan. Nakasulat sa Bibliang Latin na hindi naintindihan ng mga Pilipino at sa pamamagitan ng tabak, ng kanyon at ng baril. Mga magulang, kinamkam ang ating mga ari-arian. Kaya tayong mga Pilipino, hanggang sa huling araw na ito, sa maniwala kahit siya hindi,
tayo mga alipin pa rin ng simbahang kinagisnan, sapagkat halos lahat ng mga Pilipino miyembro pa rin ng relihiyon na yan, na tinuruan ang ating mga babae na huwag magsisinungaling, lahat ng sikreto ikukumpisal mo sa kanila, sapagkat sila'y nagpapatawag at nagpapakilalang kahalili ka ng Diyos sa lupa. Ay nako, Panginoon kong Diyos, kaya tayo nag-aaral, at huwag kayong magagalit sa akin. Sinasabi ko lang sa inyo at sinasaysay sa inyo ang katotohanan. Ngayon, kung ayaw ninyo at nasasaktan kayo, bahala kayo. Kaluluwa ninyo yan eh. Pero ang katungkulan namin bilang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, Efeso 3:10, upang ngayon sa pamamagitan ng Iglesia, ipapahayag namin sa lahat ng mga nakikinig ang katotohanan, ang kapurihan, ang kapangyarihan ng Diyos na aming pinagkakautangan ng lahat sa aming mga buhay. Bilang mga huling katanungan pa po, papaano nga ang pagpapasakop sa ating Panginoong Hesukristo para tayo tulungan niya makapaglaban, maging mapagtagumpay sa lahat ng lalang ng Diablo? 4:16 ng Ebreo, magsilapit nga tayo na may pagkakatiwala. Ayan. Magsilapit tayong merong tiwala. Ibig sabihin, 100% na itong Panginoong Hesus, ito nga ang tunay na Diyos, hindi niya tayo hihiyain, hindi niya tayo bibiguin. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala. Saan? Sa luklukan ng biyaya. Ano ba ang luklukan ng biyaya? Ang wika ng Panginoong Hesukristo, hanapin ninyo ang kaharian ng Diyos sa lupa. At kung naririto na kayo sa kaharian ng Diyos sa lupa, ang lahat ng mga bagay, ang pagkain, ang damit, ang inumin, ang lahat ng inyong kailangan, idaragdag na lamang sa inyo ng Diyos. San Lucas. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala upang tayo'y magsipagtamo ng awa at mga kasumpong ng biyaya, upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Totoo ba yan? Kailangan pagkatiwalaan natin na ito ngang Panginoong Hesukristo, talagang ito ang magbibigay ng biyaya, siya ang tutulong sa atin at magbibigay ng tinatawag na lakas upang maging malalakas tayo, maging mapagtagumpay laban sa lalang ng Diablo at ng lahat ng suliranin sa buhay. Buksan natin ang San Juan sa kanyang 16:33, mga huling talata na ating babasahin. Makinig po kayo. Ang mga bagay na ito nga ay sinasalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Ayan, magtiwala tayo mga kapatid. Na kay Kristo ang tagumpay. Na kay Kristo ang sagot sa lahat ng ating suliranin sa buhay. Upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan sa sanlibutan. Eto na. Nasa sanlibutan tayo kung saan naroon si Satanas, ang Diablo at ang kanyang mga lalang, ang kanyang mga anghel na mga demonyo, mga tukso, sari-saring mga tukso. Ngunit, laksan ninyo ang inyong mga loob. Sa akin meron kayong kapayapaan. Sa sanglibutan meron kayong kapighatian. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, aking dinaig ang sanlibutan. Magkaroon kayo ng faith, ng pananampalataya, na hindi na tayo kailangan pang tumawag kay Birhen Maria. Si Birhen Maria patay, hanggang ngayon natutulog sa libingan. Na hindi tayo tatawag kay San Pedro, hindi tayo tatawag kay Lorenzo Ruiz, hindi tayo maniniwala sa mga obispong nagsasabing sila'y Vicarius Filii Dei, kahalili ng Diyos. Walang kahalili ang Diyos, kailanman hindi namatay ang Diyos. Mga magulang at mga kapatid, sa araling ito, inaalis sa ating puso't isipan ang lahat ng mga masasamang akala, ang masasamang aral, ang masasamang turo, na minana natin kung kani-kanino, magmula ng tayo isilang, at itinuturo sa atin ang magbibigay ng kalakasan para maging malalakas tayo, tayong mga taong bihasa sa paggawa ng masasama, tayong mga taong mahihina, hindi mapaglabanan ng tukso, kung tayo'y pasasakop, kung susurrender tayo, kung ibibigay natin sa ating Panginoong Hesukristo ang lahat sa ating buhay, ang ating kapalaran.
Ano man ang masagupa natin, mawalan man tayo ng trabaho, magkasakit man tayo, iwan man tayo ng ating asawa, ng ating mga anak, itakwil man tayo ng ating mga kaibigan. Ano mang tukso ang iharap sa atin ng Diablo, ng matandang ahas at ng Satanas, laksan ninyo ang inyong pananampalataya, ang wika ng Panginoon. Sa sanglibutan, marami kayong kapighatian. Dadaigin ng ating Panginoong Hesukristo ang lahat ng kahinaan natin dito sa lupa upang maganap, masunod natin ang kalooban ng Diyos kung paano sa langit ito ang maghari sa ibabaw ng sanlibutan. Kaya nga katapus-tapusan sa Hebreo 2:18, palibhasa'y nagbata si Jesus ng pagkatukso, siya rin naman ay makasasaklolo sa mga tinutukso. Alam natin, ang Panginoon tinukso ni Satanas. Pagkatapos na siya'y magpabautismo sa ilog ng Jordan, nangilin siya 40 araw at 40 gabi. Basahin ninyo San Lucas, hindi ko nababasahin para wag tayong humaba. At dinala siya sa ilang ni Satanas. Ipinakita kay Satanas, ipinakita ni Satanas sa Panginoon, nakita mo ang lahat ng kapangyarihan sa buong sanglibutan, natatanaw mo ang kalwalatian ng sanglibutan, ibibigay ko sa iyo. Lumuhod ka lamang sa akin at sumamba ka lamang sa akin, ibibigay ko sa iyo lahat. Ang wika ng Panginoong Hesukristo. Satanas, nasusulat, sa Panginoon mong Diyos ka lamang maglilingkod. Tumakbo, nawala si Satanas. At bago pa sa roon, alam ni Satanas, gutom na gutom, uhaw na uhaw, ang Kristo, 40 araw nangingilin, kumuha ng bato. Eto, Jesus, kung ikaw nga ang anak ng Diyos na buhay, ang batong ito, gawin mong tinapay dahil alam ko na ikaw ay gutom na gutom na. Ano ang sagot ng Panginoon? Nasusulat, hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao, kung hindi sa mga salita na lumalabas sa bibig ng Panginoong Diyos. Nawala si Satanas. Ano ba ang mga salita na lumalabas sa bibig ng Panginoon Diyos na si Kristo Jesus? Sa 63 ng San Juan, ang mga salita na sa inyo'y aking sinasalita, pawang espiritu at pawang buhay. Kaya po sa ating pag-aaral sa araw na ito, ibinibigay sa atin ng Diyos ang karunungan kung paano tayo makasusunod sa kalooban ng Diyos, sa mga utos ng Diyos para maging malalakas tayo. At sa kabilang dako, mga magulang at mga kapatid, kung hindi natin tatanggapin, magiging alipin tayo ni Satanas, ay wala tayong pag-asa sa buhay na walang hanggan. Kaya nga sinasabi ng Panginoon Diyos sa Deuteronomio 30:19, aking tinatawag ang langit, aking tinatawag ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo, sa ating mga tao. Sa araw na ito, sa huling araw na ito, ngayon nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Saksi ang lupa, saksi ang langit. Anong ginawa sa atin sa huling araw? Na aking ilagay sa harap mo. Inilagay sa atin pagkatapos na mapakinggan natin ang aral para tayo lumakas. Maipagtagumpay ang ating kaluluwa para makarating sa langit. Na aking ilagay sa harap mo, ang alin ang inilagay? Ang buhay at ang kamatayan. Ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay. Pipiliin ko ang aking Panginoong Hesukristo para maging matibay, malakas, makarating ako sa langit, hindi magtagumpay sa akin si Satanas. Piliin mo ang buhay. Ang ating Panginoong Hesus ang ibig sabihin, sapagkat si Kristo ang buhay na walang hanggan. Upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi, mabubuhay tayo sa sanglibutang ito na may kapayapaan, may kagalakan, may tinatawag na kasaganan. Hindi lamang sa pagkain na literal. Hindi naman yayamat magiging bilyonaryo, milyonaryo, kundi kakaroon tayo ng kakainin. Pag nagutom, meron tayong iinumin. Pag nauhaw, meron tayong isusot na damit. Kung marumi na ang damit natin, may ipampapalit tayo.
At tayo na makakaalam niyan kung paano tayong pagpapalain ng Diyos kung naisurrender na natin sa ating Panginoong Jesucristo ang ating mga kaluluwa, na ibigay na natin sa Kanya ang lahat, at Siya na ang umuugit sa atin na sa araw na ito, salamat sa Diyos, itinuro sa atin ang Panginoong Jesucristo lamang ang dapat nating sambahin, paglingkuran. Siya ang tutulong sa atin sa buhay na ito hanggang sa buhay na daratal. Pagpalain nawa ito sa ating mga puso. Sana'y katukin ng Diyos ang puso ng mga nakikinig. Makapagpatuloy po tayo ng pag-aaral. Pagpalain tayo ng Diyos. Tanggapin natin ang Kanyang walang hanggang pag-ibig, walang hanggang pagbibiyaya, pagliligtas at pakikipisa ng Kanyang banal na Espiritu. Ito nawa ang Kanyang ipatnubay sa ating lahat, lalo na nga sa ating mga kaibigan na nagsisipag-aral, sa lahat ng inyo-inyong mga mahal sa buhay at mga sangbahayan, sa lahat ng ating mga anak, mga manugang mga apo at mga mahal sa buhay, sa lahat ng ating mga kapatiran sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon at magpakailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin, purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo hanggang sa darating na pag-aaral po natin kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.